Sa isang lungsod na puno ng karangyaan, kung saan ang mga gusali ay tila nagtutunggali sa taas at ang mga ilaw ay hindi kailanman namamatay. Doon naninira ng pamilyang Ramirez. Sila'y isa sa pinakamayayamang angkan sa bansa. Tagapagmay-ari ng malalaking lupain, kumpanya ng construction at mga negosyo sa iba't ibang larangan. Sa mata ng lipunan, sila'y isang huwarang pamilya, marangal at makapangyarihan. Ngunit sa kabila ng mga pintuan ng kanilang malapalasyo at marangyang tahanan ay mayroong kwento ng pagdurusa at pagtatakwil. Ang panganay na anak ni Don Armando at Doña Isabel, si Daniel, ay isinilang na may kahinaan sa katawan. Mula pagkabata, madalas siyang sakitin. Hindi siya makasabay sa mga kapatid sa larong pisikal at higit na kinahiligan ang pagbasa ng mga aklat kaysa pakikipagtagisan ng lakas. Para kay Don Armando, na isang lalaking naniniwala na ang tagumpay ay nakaugat sa lakas, tapang at tikas. Ang ganitong uri ng anak ay isang kahihiyan. Mula sa lahi ng mga Ramirez, madalas niyang sambitin ay walang duwag, walang mahina at walang silbi. Sa tuwing makikita niya si Daniel na nakayuko, nagbabasa ng mga makakapal na aklat ng filosofiya o agham, lalo siyang nagngingit-ngit. Para sa kanya, ang batang iyon ay hindi karapat-dapat magmana ng pangalan at yaman ng kanilang angkan. Si Doña Isabel, sa kabila ng kanyang katahimikan, ay nagtataglay ng pusong ina. Mahal niya si Daniel. Subalit ang kanyang tinig ay madalas pinipigilan ng matinding takot sa kanyang asawa. Ang kanyang mga pagtatangka na ipagtanggol ang anak ay natatabunan ng malamig at mabagsik na tinig ni Don Armando. Dumating ang araw ng malaking pagtitipon ng mga Ramirez. Isang piging na dinaluhan ng mga politiko, negosyante at mga taong may mataas na katungkulan. Sa harap ng lahat, ipinahayag ni Don Armando ang kanyang desisyon. Simula sa gabing ito, wala na akong kinikilalang anak na nagngangalang Daniel. Ang pamilyang ito ay hindi magdadala ng pasanin ng kahinaan. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Si Daniel na nooy 16 na taong gulang pa lamang ay nakatayo sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang mga matay puno ng luha, ngunit ang kanyang tinig ay pinilit niyang patatagin. Kung ito ang inyong pasya, Ama, tatanggapin ko. Subalit tatandaan nyo, hindi sa dugo o yaman nasusukat ang dangal ng tao, kundi sa kanyang gawa. Walang umimik, at sa gabing iyon, tinakwil si Daniel. Pinalaya sa tahan ng kanyang kinalakihan. Wala siyang dalang kayamanan kundi ang kaunting damit, ilang librong mahal niya, at isang puso na puno ng sugat. Lumipas ang mga araw ng kanyang paglalagalag. Sa gitna ng kahirapan, natutunan niya ang pait ng gutom at lamig. Madalas siyang natutulog sa gilid ng lansangan. Tanging ang mga bituin ang kanyang kumot. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi siya sumuko. Isang araw ay nakilala niya si Aling Rosa, isang tindera sa palengke. Sa kabila ng kanyang payak na pamumuhay ay tinanggap niya si Daniel bilang parang sariling anak. Doon natutong magbuhat ng mga kahon si Daniel, magtinda ng gulay at makihalubilo sa mga taong simple ang pamumuhay. Ang bawat araw na kasama niya si Aling Rosa ay unti-unting nagpatibay sa kanyang kalooban. Sa gabi, matapos sa mahabang pagtitinda, binubuksan niya ang kanyang mga libro at patuloy na nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng gasera. Pinag-aralan niya ang kalakalan, agham, at teknolohiya. Hindi alintana ang pagod, sapagkat sa kanyang puso'y nananatili ang pangarap. Balang araw ay patutunayan niya sa mundo na mali ang kanyang ama. Taon ang lumipas, nagsimula siya sa maliit. Isang tindahan ng mga lumang aklat at gamit. Gamit ang ipon mula sa palengke. Sa kanyang sipag at talino, napalago niya ito at nadagdagan ng mga bagong kalakal.
Hindi nagtagal ay natutunan niyang gamitin ang lumaganap ng teknolohiya ng computer at internet. Habang ang ibang negosyante ay natatakot sumubok, siya ay buong tapang na lumundag sa bagong larangan. Isang negosyo sa online trading ang kanyang itinayo. Maliit sa simula, subalit mabilis na lumago. Ang kanyang katalinuhan sa pag-analyze ng merkado, ang kanyang tiyaga sa pag-aaral at ang disiplina sa pagtitipid ay nagbunga ng hindi inaasahan. Ang maliit na puhunan ay naging milyon. Ang milyon ay naging bilyon. Kaya ngayon si Daniel ay kinilala sa buong mundo bilang isa sa pinakabatang bilyonaryo. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang anak ng Ramirez, kundi isang pangalan na may sariling dangal. Isang haligi ng negosyo, isang leader ng teknolohiya, at isang huwaran ng mga kabataang nangangarap. Samantala ang pamilyang minsang nagtaboy sa kanya ay nakaranas ng pagbagsak. Ang mga negosyo ng kanyang ama ay unti-unti bumagsak dahil sa maling pamamahala at labis na pag-asa sa lumang paraan ng kalakalan. Ang kanyang kapatid na si Marco, na siyang itinuring na tagapagmana, ay nalulung sa bisyo at maling pamumuhay. Dumating ang araw na si Don Armando ay matanda na at nangihina. Humarap sa pintuan si Daniel at sa kanyang mga mata ay may nakitang kahihiyan at pagmamakaawa. "Daniel," aniya, "kung ako man ay nagkamali, ako'y isang nagmamahal lamang sa kanyang pangalan. Ngayon, kami nasa bingit ng pagkalugmok. Naway tulungan mo ang iyong pamilya." Tahimik na tumitig si Daniel sa kanyang ama. Sa kanyang puso'y muling sumiklab ang mga laala ng pagtakwil, ng mga gabing nilalamig at nagugutom, ng mga salitang umukit ng sugat sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat, nanaig ang kanyang pagiging anak. "Pamilya pa rin kayo, ama," wika niya. "At hindi ko kayang hayaan kayong tuluyang bumagsak. Ngunit tandaan ninyo, ang tulong na ito hindi kapalit ng aking dangal. Ang pangalan ko'y akin ang itinaguyod at hindi ko na kailangan ng inyong pagkilala." At sa ganoong paraan, tinulungan niya ang kanyang pamilya, hindi upang muling kilalanin, kundi upang ipakita na sa kabila ng lahat ay kaya niyang magpatawad. Mula noon, si Daniel ay hindi lamang bilyonaryo, kundi isang simbolo ng pag-asa at lakas ng loob. Ang kanyang kwento ay naging alamat, ang kwento ng isang anak na itinakwil ng mundo, ngunit bumangon upang ipakita na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahang bumangon, magtagumpay at magpatawad. Ngunit hindi natapos ang paglalakbay ni Daniel sa simpleng pag-angat. Sa sandaling kanyang naabot ang tugatog ng tagumpay, ay dumating din ang mas mabibigat na pagsubok na lalong susukat sa tibay ng kanyang loob at kabutihang taglay ng kanyang puso. Bilang isang bilyonaryo, naging bukas sa kanyang mundo. Mga negosyanteng banyaga, malalaking korporasyon at pamahalaan ng iba't ibang bansa ang humanga sa kanyang kakayahan. Subalit kasabay ng pag-angat ng kanyang pangalan ay dumating din ang mga matang mapanibugho, ang mga kamay na gustong humatak sa kanya pababa, at ang mga tinig na bumubulong ng paninira. May mga nagsabing ang kanyang pagyaman ay bunga ng pandaraya, na ang kanyang mga negosyo ay itinayo sa maling paraan. Ngunit sa tuwing harapin siya ng mga akusasyong ito, hindi siya natitinag. Ipinapakita niya ang kanyang mga tala, ang kanyang mga patunay, at higit sa lahat, ang kanyang malasakit sa mga taong bumubuo ng kanyang kumpanya. Isang araw habang siya ay nasa isang pulong international na ginanap sa Singapore, nakilala niya si Sofia Villanueva. Isang dalagang may mataas sa pinag-aralan at kilala sa kanyang katalinuhan sa larangan ng agham, pang-ekonomiya. Hindi tulad ng iba na humahanga lamang sa kanyang yaman. Si Sofia ay humanga sa kanyang talino at sa kanyang pananaw sa buhay. Sa kanilang unang pagkikita,
Tila nagtagpo ang dalawang kaluluwa na parehong naghahanap ng kahulugan sa gitna ng marangyang mundo. Si Sophia, bagamat mula rin sa pamilyang may kaya, ay naniniwala na ang kayamanan ay may saysay lamang kung ito'y nagagamit para sa kapakinabanganan ng nakararami. Naging malapit sila sa isa't isa. At sa mga gabing mahaba ng pag-uusap, ay natutunan ni Daniel na mayroong tao na handang makakita sa likod ng kanyang tagumpay. Isang taong nakauunawa sa kanyang mga sugat at handang pakinggan ang kanyang katahimikan. Ngunit habang siya'y natututo ng pag-ibig, lalo ring lumalala ang pagkawasak ng pamilyang minsang nagtaboy sa kanya. Ang kanyang kapatid na si Marco ay tuloy ang bumagsak sa bisyo. Ang mga ari-arian ng pamilya ay naipagbili at ang kanilang dating palasyo ay napilitan nilang ibenta sa murang halaga. Minsan, si Daniel ay dumalaw ng palihim upang makita ang dating tahanan. Nakita niya itong halos walang laman. Ang mga hardin na minsang puno ng bulaklak ay ngayoy natuyot. At ang malalaking chandelier na minsang sumisimbolo ng karangyaan ay wala na. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang inang si Doña Isabel. Nakaupo sa lumang upuan, nakatingin sa kawalan. Nang siya'y lapitan ito, ang ina ay napaluha. "Anak, patawarin mo ako." May nahong sambit ni Doña Isabel. "Kung ako lamang ay nagkaroon ng lakas ng loob noon, hindi ka sana itinakwil. Ngunit ako'y naging duwag. At ngayon ay pinagbabayaran ko ang aking katahimikan." Maigpit na niyakap ni Daniel ang kanyang ina. "Ina, wala kayong kasalanan. Ang lahat ng ito'y bahagi ng aking kapalaran. Huwag na ninyong pansinin ang bigat na hindi nyo dapat akuin." Ngunit hindi niya nagawang gawin ang ganoon sa kanyang ama, si Don Armando. Sa kabila ng kahinaan at pagbagsak, ay nanatiling mapagmataas. Kahit na siya'y humingi ng tulong, ang kanyang tinig ay may halong pagmamando. "Kung talagang anak kita, ipakita mong marunong kang tumulong. Hindi ko kailangan ng iyong awa, kundi ang iyong suporta." Napailing si Daniel. "Ama, hindi ako lumalapit upang ipakita ang aking lakas, kundi upang iparamdam na ako'y marunong magpatawad. Ngunit kung ang pagtingin niyo sa akin ay isa pa ring kahinaan, hayaan ninyong patunayan ng panahon na mali kayo." At sa gayon, tinulungan niya ang pamilya. Hindi para muling maging bahagi ng kanilang pangalan, kundi upang ipakita na ang dangal ay mas mataas kaysa sa galit. Hindi naglaon ang kanyang mga proyekto ay nakatuon na hindi lamang sa kita, kundi sa paglilingkod sa lipunan. Nagtayo siya ng mga paaralan para sa mahihirap, nagpatayo ng mga ospital, at nagbigay ng mga scholarship para sa mga kabataang walang kakayahan. Minsan, ani Daniel sa isang talumpati, "Itinakwil ako ng aking sariling pamilya. Ngunit sa pagtakwil na iyon, natutunan kong ang tunay na pamilya ay ang mga taong marunong magmahal, sumuporta, at maniwala sa iyong kakayahan. Kaya't sa bawat batang nangangarap, nais kong ipakita na walang imposibleng marating," sabi ni Daniel sa isang talumpati. Dumating ang araw na pumanaw si Don Armando. Sa kanyang libing ay maraming nagulat nang makita si Daniel na naroon. Tahimik na nakatayo sa tabi ng kabaong. Marami ang nagtanong kung bakit siya dumalo. Ngunit sa kanyang puso'y alam niyang hindi niya kailanman matututunang kamuhayan ang amang nagbigay sa kanya ng buhay. Lumipas ang panahon at si Daniel ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Siya'y naging alamat sa kanyang sariling panahon. Ang itinakwil na anak na naging bilyonaryo, hindi lamang sa salapi kundi sa puso't kalooban. At sa bawat pag-usbong ng kanyang pangalan, nananatili ang kanyang alaala bilang simbolo ng katatagan, pag-asa at kapatawaran. Matapos mailibing ni Don Armando, nagpasya si Daniel na mas palawakin pa ang kanyang adhikain. Hindi na lamang siya isang negosyanteng naglalayong magpayaman. Siya ngayon ay isang taong may pananagutang gamitin ang kanyang yaman upang baguhin ang takbo ng lipunan.
Naitatag niya ang Daniel Ramirez Foundation, isang institusyong naglalayong magbigay ng libreng edukasyon sa mga kabataang maralita. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinayo ang mga paaralan sa malalayong baryo, kung saan ang mga bata ay dati naglalakad ng ilang kilometro upang makapag-aral. May mga libreng aklat, guro na may sapat na pasahod, at teknolohiyang ipinakilala sa mga kabataang dati walang pagkakataong makahawak ng kompyuter. Isang araw ay dumalaw siya sa isang baryo sa kabundukan ng Mindoro. Doon niya nasilayan ng mga batang nakayapak. Ngunit may matatalas na mga mata. Mga matang puno ng pangarap. Habang siya nagsasalita sa harap ng mga ito, biglang bumalik sa kanyang alaala ang kanyang kabataan. Mga anak, wika niya. Alam kong mahirap mangarap kung wala kayong sapat na pagkain, damit o tirahan. Ngunit naniniwala ako na kung may sipag at determinasyon at kung may isang kamay na handang gumabay, walang imposibleng mararating. Ako'y minsang tinakwil, tinapon sa lansangan. Ngunit ngayon, narito ako upang ipakita na ang sugat ay maaari ring maging binhi ng bagong pag-asa. Nagpalakpakan ng mga bata at ang kanilang mga ngiti ang siyang naging gantimpala sa kanyang puso. Kasabay nito, hindi rin naging madali ang kanyang pakikipaglaban sa larangan ng politika at negosyo. Maraming makapangyarihang tao ang hindi natuwa sa kanyang mga proyekto sapagkat nababawasan ang kanilang impluensya. Ang ilang politiko'y tinawag siyang mapagpanggap na ginagamit umano ang kanyang yaman upang bumili ng simpatsya ng masa. Ngunit si Daniel ay hindi nagpatalo. Kung ang aking yaman ay nagagamit upang buksan ang pinto ng mga paaralan at ospital, aniya sa isang pagpupulong. Iyaanin niyong akusan ako. Ang mahalaga, ang aking kayamanan ay hindi nasasayang sa bisyo at luho, kundi sa pag-asa ng sambayanan, sabi niya. Kasabay ng mga laban sa negosyo at politika ay ang paglago ng kanyang pagmamahalan kay Sophia. Hindi lamang sila naging magkasangga sa larangan ng negosyo, kundi maging sa paglilingkod sa tao. Si Sophia ay nagsagawa ng mga programang pangkalusugan para sa mga ina at bata, habang si Daniel ay nagpatuloy sa pagtatayo ng paaralan at teknolohiya. Isang gabi, habang sila nakatanaw sa lungsod mula sa itaas ng isang gusali, ay nagwika si Daniel. Sophia, minsan ay naisip kong ang buhay ay isang mahabang paglalakbay ng sugat at paghilom. Ngunit nang makilala kita, napagtanto kong hindi ako nag-iisa. Ikaw ang naging patunay na kahit ang puso kong minsan durog, ay kayang magmahal muli. Napangiti naman itong si Sophia sa sinabi ni Daniel. Daniel, hindi ko nakilala ang isang bilyonaryo. Nakilala kong isang batang minsang itinakwil, ngunit hindi kailanman sumuko. At yun, ang lalaking minahal ko. Nagpatuloy ang kanilang pag-iibigan. At sa kalaunan ay kinasal sila. Ang kanilang kasal ay hindi isang marangyang piging para ipakita ang kanilang yaman, kundi isang payak na pagtitipon kung saan ang mga batang tinulungan nila at mga pamilyang kanilang inalalayan ang siyang mga saksi. Samantala, ang kanyang kapatid na si Marco ay tuluyang nalugmok. Dumating ang araw na humarap ito kay Daniel, payat at mahina, at may luhang umaagos sa kanyang mga mata. Kuya, aniya, patawarin mo ako. Ako ang laging nagmataas laban sa iyo. Ngunit ngayon, ako'y wala na. Walang yaman, walang dangal. Maaari pa ba akong magsimulang muli? Naiiyak na tanong ni Marco. Tahimik na tinitigan ni Daniel ang kanyang kapatid. Sa kabila ng sakit na idinulot nito ay nakita niya ang sarili sa mga mata ng kapatid. Isang taong sugatan, nawala ng pag-asa, ngunit may hangaring bumangon muli. Marco, mahinahong sagot niya. Hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. Tutulungan kita.
Ngunit tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pangalan o sa kayamanan. Kailangan mong hanapin ito sa loob ng iyong puso. Sabi ni Daniel. Mula noon, tinulungan niya ang kanyang kapatid na muling makatayo. Bagamat hindi ito naging kasing matagumpay niya, natutunan naman ni Marco ang kahalagahan ng pagiging masinop at masipag. Lumipas ang mga taon at si Daniel ay kinilala hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Siya ay naging tagapayo ng mga pandaigdigang organisasyon. Inimbitahan sa iba't ibang universidad at ginawaran ng parangal dahil sa kanyang ambag sa lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat, ay nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi ko kailanman makakalimutan, wika niya sa isang panayam, na ako'y minsang natulog sa gilid ng kalsada, gutom at nilalamig. Ang lahat ng ito'y paalala lamang na ang kayamanan ay maaaring mawala sa isang iglap. Kaya't ang tanging tunay na kayamanan ay ang mga pusong natutulungan natin. Sa kanyang pagtanda, madalas siyang makitang nakaupo sa hardin ng isa sa mga paaralang kanyang itinayo. Pinalilibutan siya ng mga batang tumatakbo, naglalaro at nagtatawanan. Doon niya nadama ang pinakamalalim na kapayapaan sapagkat natupad na ang kanyang pangarap. At nang dumating ang kanyang huling sandali, siya'y nakangiti. Sapagkat alam niyang kahit tinakwil siya noon ay natagpuan niya ang tunay na tahanan. Hindi sa palasyo ng kanyang pamilya, kundi sa puso ng sambayan ng kanyang pinaglilingkuran. At ang kanyang pangalan, si Daniel Ramirez, ay mananatiling buhay sa kasaysayan. Isang simbolo ng anak na itinakwil ng mundo, ngunit nagtagumpay upang ipakita na ang tunay na yaman ay ang kakayahang bumangon, magmahal at magpatawad. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.